Aba, syempre, pag usaping batas yan, isa sa hinahanga natin at inaantay natin ng reaksyon. Reaksyon mula kay Atty. Glenchong Madriaga. Ayan, kayo mga naniniwala, makinig kayo dito. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Sa ating mga kababayan po sa ibang bansa, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung aking reaction, comment doon sa testimony ni Ramil Madriaga kahapon sa hearing ng Committee on Justice ng House of Representatives in connection sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Unang nag-execute, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ni Ramil Madriaga. He is not a credible witness. Kung bakit, ito yon. Unang sumulat ng affidavit si Ramil Madriaga, executed on November 29, 2025. Ito yung last year to. Kung saan dinitalye niya yung distribution di umano ng confidential funds na sa utos di umano ni Vice President Sara Duterte. So doon siya nag-focus. Wala pang ibang maraming issue. Pero may reservation siya doon na mag-e-execute pa siya ng karagdagang affidavit. Now, kahapon, nung nag-testify na siya sa House of Representatives, Committee on Justice, nag-submit siya ng supplemental affidavit. So, karagdagang salaysay. Karagdagan. Mahaba yun, binasa ko lahat. And I focus only on paragraphs 29, 31, 32, and 33. Yung Para specifics. that was already enough. These paragraphs are already enough for me to conclude na hindi ito demolition, talking head to ni Marcos. So, una, sa paragraph 29, sinabi niya, a few months before November 2021, 2022 yung halalan. So, filing October 2021. So, a few months before November 2021, BBM was able to convince PRRD na patakbuhin si Inday as running mate ni Marcos. So, ito yung sinabi niya a few months before November 2021. So, anytime before October and before that, na nakumbinsi daw ni Marcos si PRRD na si Inday ay mag-vice president sa kanya. Pero mga kababayan, buhay naman tayo lahat at that time. Natandaan nyo, pinipilit ni PRRD si Bongo. So, Kaya nga. Kung na-convince na ni Marcos di umano si PRRD na si Inday mag-vice president sa kanya, then there would be no reason for President Duterte na i-push si Bongo. Natandaan nyo na nag-file si Bongo doon sa Commission on Elections, sinamahan pa siya ni President Duterte. And then tinanong yata, if I recall correctly, tinanong siya na nag-file si Inday. Ang sinabi niya, nag-file ba? Natandaan nyo yun mga kababayan? So, kung si Marcos was already... pasensya na mga kababayan. Pinuputo talaga yung internet ko dito. I don't know. Kasalanan to ni Lisa. Kagagawan to. Dalawa lang ang suspect ko dito. Si George Garcia o si Lisa Marcos. Parehong evil people. Anyway, so, natandaan nyo, hindi consistent yung action ni President Duterte na i-push si Bongo, samahan doon sa COMELEC kung meron na silang agreement with Marcos. That alone is already a red flag. The other one is 6 years akong katrabaho si Lisa Marcos, si Bongbong Marcos. Alam na alam ko yung desire ni Lisa Marcos na capture yung political power. In fact, sinasabi ko to paulit-ulit kong sinasabi na minanipulate niya yung Korte Suprema. Minanipulate niya yung Korte Suprema para paupuin si Bongbong as Vice President at tanggalin si Leni Robredo. So doon pa, I would never expect Lisa Marcos to agree to a term sharing. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Madriaga na nagkaroon sila ng agreement on term sharing because Lisa Marcos will never agree to that. Never. That's the second point. Yung pangatlo, yung next paragraph is paragraph 31. Sinabi niya na pag-usapan doon yung plano
ni President Duterte na sabotahiin yung administrasyon ni Marcos through supposed corruption issues. Ito yun. Ang affidavit ni Madriaga was first made executed November 29, 2025. Wala pang 18 Marines doon, mga kababayan. Lumabas yung 18 Marines February 24, 2026, kung saan tinag nila si Marcos Jr. na siyang mastermind ng 805 billion looting of the public funds. So, at that time, wala pa tong Marines, hindi niya pinalabas di umano itong issue na to, yung plano na sabutahin si Marcos through corruption. Nung lumabas yung 18 Marines, walang sagot si Marcos. Wala. Ang sagot lang ni Marcos is a lousy script. That's not an answer. Hindi yan sagot na substantial doon sa issue. Kasi mabigat yung akusasyon ng 31. Marines. 805 billion ang ninakaw ninyo, Marcos Jr. Kami yung nag-deliver ng mga pera. Walang sinagot si Marcos doon kung yung sinabi ni Claire Tama, at least pasinungalingan niya, di ba? Castro na lousy script. So, kailangan nila ng talking head. Si Madriaga ang ginamit nila ngayon. So, imagine mga kababayan, kung ako senador, issue yan. It's good public mileage. Remember, good publicity or bad publicity is still publicity. Kailangan niya ng senador. Pero ayaw nilang mag-imbestiga doon sa 18 Marines. Now, sino ba ang opisyal na mas mataas sa senador? Is the Vice President and the President? Pero sino ang dinawit dito sa issue ng looting of public funds? It's the President. It's Marcos. So therefore, the reasonable conclusion is si Marcos ang nagpatigil. Si Marcos ang ayaw magpaimbestiga doon sa 18 Marines, nobody else. Because siya yung nagawit doon. Now, wala silang sagot, but they need to demolish that argument. Yung 800 billion looting of the public funds. Eh di sinong ginamit nila? Ito, si Madriaga. Dinagdag yung story na yan sa kanyang supplemental affidavit. Di ba, attorney, not to mention, parang nawala sa picture yung, kasi magnetic lifter pinasok nila yung magnetic lifter dyan. Wala na sa issue. Ang inilabas kasi dati nila sa Quadcom ay yung pangalan nun, si Mark Guban at saka si Mark, ano yung pangalan nun? Si Jimmy Guban at saka yung kanina, yung umiiyak yung dalawa, si Jimmy Guban. Ayan. 'Di ba si Jimmy Guban ang naglabas niyan, ang pinalabas nila doon sa magnetic lifter na yan. Dala-dala ni Trillanes yan. So ngayon, biglang napasok sa eksena ang isang Madriaga na nakakulong paano siya maging involved sa magnetic lifter na yan. At alam niya ang lahat. From PRRD to Sara Duterte, Manscarpio, Nolasco, La Chica, edi wow, ang lakas naman niya. Mas malakas pa kay Senator Bongo. Affidavit, but in the supplemental affidavit. Grabe Yung paragraph 32, sinabi niya 32. na there was binalak ni President Duterte na i-overthrow si Marcos. Overthrow. Grabe Kung yung term sharing is 2025, natandaan ko, tinawagan ako nila sa Davao, pinapunta ako doon sa unang Naisog Rally, January 24, 2024. 1 year before the 2025 term sharing. At nung nagkausap kami ni President Duterte, ang sabi ko, anong sasabihin ko? Ang sabi niya, yung alam mo lang, tungkol sa eleksyon. Di ba? Gumawa ako ng affidavit. Sumulat ako ng affidavit. Binulgar ko si Lisa Marcos na nanggaya sila, Marcos, sa eleksyon. Pero hindi na ako gumawa ng supplemental affidavit. Lahat ng gusto kong sabihin, sinulat ko na sa affidavit ko. Sa makatwid, ang ginagawa nila dyan sa supplemental, na overuse nila yung supplemental na yan. Kasi parang phishing Uy, ito dagdag natin. Tapos di natapos na, no? Andyan na yung affidavit. Tapos
the next day may nakita, uy, ito idagdag natin. Tapos, uy, ito idagdag. 'Di ba? Kagaya ang ginawa sana ni Attorney Glenn Chong, andun na lahat. Kasi you have to study further. Kasi ano ba yung nailalagay mo dito sa affidavit mo, ilagay mo na lahat. Kasi yung supplemental, parang minsan, nadidefeat yung purpose ng factual basis ng isang affidavit mo. Kasi, dinadagdagan mo eh. Kung may makita ka dyan, mapulot mo, ay ito idagdag natin, magnetic lifter, mga ganun. Nasisira yung credibility ng affidavit mo. Affidavit, walang supplemental. Dahil, yun na ang lahat ng totoo. So, nung sinabi ni President Duterte, sabihin mo lang kung anong totoo. Ay, hindi ako maniniwala dito sa sinasabi ni Madriaga. Na, itong overthrowing of Marcos was planned by President Duterte because Maisog was formed 1 year before itong expiration of their alleged term sharing 2025. So, bakit magbabalak si President Duterte 1 year before? Hindi pa naman nag-expire. Hindi pa naman dumating yung 2025. And then, kaya nga. bakit niya sinabi sa akin? Just tell the truth. Kung anong alam mo tungkol sa election. Kung Kalokohan nga overthrow. Ba't may overthrow? Ang lakas-lakas niya nung 2022? Tatakbo pa ba siya ng vice president kung malakas pala siya as president? Kalokohan. Ano yun, magpapa-under ka tapos 2025 term sharing o kaya overthrow mo. Wala sa ugali nila yung overthrow na yan. Kasi unang-una, bakit mo pa i-overthrow? Ang lakas-lakas nga nila eh. Sa tao pa lang ang lakas eh. There's no need to overthrow kasi tao mismo ang may gusto. Kung may balak si President Duterte na masama, di sinabi niya sa akin, siraan mo ng gusto. Mag-imbento ka dyan Kaya ang ginagawa ni Madriaga ngayon, siraan mo ng husto. ng story. Wala. Sinabi lang niya, ang totoo. Sabihin mo lang ang totoo. Sa totoo lang, no, itong si Attorney Glenn Chong, kung meron siyang planong manira, yung magdadagdag ba, na kahit hindi totoo, alam nyo, nung lumabas siya, lahat ng sinabi niya, we took it as fact. Pero kung magdadagdag man siya ng hindi totoo, alam mo maniniwala pa rin yung tao. Bakit? Kasi galing siya dun eh. Siya yung kumbaga credible enough to be a source of real information. Kasi nga galing siya dun eh. So lahat ng sasabihin niya, totoo man o hindi, maniniwala ang tao. Pero syempre, gaya ng sabi ni PRD, sabihin mo lang kung ano yung totoo. Walang fishing expedition dito. Di sinabi ko yung totoo. Na totoo naman talaga ng daya si Marcos, si Lisa, gamit ang Smartmatic. Isang affidavit lang ginawa ko. Hindi ako gumawa ng supplemental affidavit, hindi tulad kay Madriaga. So yan, itong overthrowing BBM, ito yung way to neutralize the rallies we are doing now. Ito yung paraan nila na i-neutralize. Ma-justify nila na tignan ninyo. Kaya sila nagra-rally kasi meron silang planong mag-overthrow. Rallies Tama, ang galing, attorney. by framing it as part of the destabilization fomented by former President Duterte. So kaya, pag may rally, ang argumento nila Inciting. part yan ng destabilization ni Duterte hindi natupad yung term sharing di umano. So ayaw na nating sumali. So meron ayaw na ng taong sumali dahil part ng destabilization. When in fact, these are genuine expression of yung galit ng tao kay Marcos for being such an incompetent and a corrupt president. Hindi nga presidente ito kasi dinaya nga yung eleksyon Ayoko nga tawagin ito presidente Current holder of the office na lang. So yan mga kababayan. Tapos ito, paragraph 33. 33. Sinabi ni 33 naman Madriaga. tayo. Part ito paragraph 29, 31, 32. Yung balak di umano na guluhin yung administrasyon ni Marcos. May assignment daw siya to recruit civil groups, school clubs, fraternities, kasama pang criminal groups and syndicates. Pero, mind you, basahin niyo yung affidavit niya. Walang detalye. Walang detalye kung anong ginawa niya doon sa kanyang assignment. That's a significant gap. Significant gap yan. Assignment, hindi yan minor. Wow, kasi assignment. Kung sinabi mong assignment mo yan, as part of the destabilization, dapat meron kang detalye. The fact na wala yan,
To my mind, gawa-gawa mo lang yan, Madriaga. So ito mga kababayan, ito lang. Huwag mo nang basahin yung lahat, mahaba eh. Ito lang. Now, before I end, let me state, wala tong pinagkaiba doon sa 8 pulis na pinakulong ko noong March 13, 2026. Kung natandaan nyo, nag-live po ako, binalita ko po sa inyo na 8 pulis ang nakulong habang buhay, reclusion perpetua, 2, dahil sa pagpatay kay Richard Santillan. Nung nag-trial kami, syempre uupo yung pulis as a witness. So, ako yung nagko-cross-examine sa kanila. So, tandaan po ninyo, bago sila umabot sa korte, finailan sila ng kaso sa Department of Justice ng NBI. So, ang NBI ang nag-file sa kanila. So, doon kami sa Department of Justice preliminary investigation. Siyempre, nag-submit sila ng counter affidavit. So, ito yung katulad ng, ito yung equivalent ng affidavit ni Madriaga. So, nag-submit sila ng counter affidavit. Ito yung sagot nila doon sa, ito yung sagot nila doon sa paratang. Nung nakaupo na sila sa witness stand, binabago nila yung kanilang mga pinagsasabi doon sa counter affidavit. So, ngayon kasi dati, sa korte, ang witness, doon ka dina-direct examination ng abogado mo. Ngayon hindi na, judicial affidavit na. So mag-submit ka ng judicial affidavit, pagdating doon, ipapakonfirm lang sa'yo, ito ba yung judicial affidavit mo? Question and answer yan. Ito na yung direct examination ng abogado mo. So pagkatapos na ma-confirm, cross-examine na kami, prosecutor. So magko-cross-examine na ako, magtatanong na ako. So alam nyo, ginagawa ko, pinapa-flash ko yung affidavit, counter affidavit nila. Ito yung sinabi mo. Bakit iba na yung sinabi mo ngayon dito sa judicial affidavit mo? So kung yung judicial affidavit, daranin yung equivalent ng supplemental affidavit ni Madriaga. So, sabi ko, ito yung judicial affidavit mo. Iba na yung sinabi mo dito iba yung sinabi mo doon sa Fiscal's Office, sa Department of Justice, doon sa counter affidavit mo, iba na. So, In other words, nagdadagdag or dagdag bawas ang tawag natin dyan. Kasi maalala ninyo ayan ito yung mga sinaunang, asan na ba yan? Sinaunang affidavit ni Madriaga. Konti lang ito lang ata yun Yan lang. Ito lang. Tapos ngayon, biglang ang dami. Ayan. Ngayon, ang dami nang dinagdag. Diba? So, ayan, nung December yan. Ayan, nung December. So, ngayon, ang dami na. Kung ano-ano nang idinagdag. Pati magnetic lifter, idinagdag nila. in-highlight ko lahat yun, mga kababayan. Paulit-ulit kong, minsan nga pinabasa ko sa judge, sa witness. Basahin mo yung paragraph 7. Sa totoo, binasa din naman niya. Ang ibig ko palang sabihin, basahin mo aloud. Anong sinabi ko? Binasa mo ba? Sabi niya, binasa ko po. Sabi ng judge, hindi mo kasi sinabi, read it aloud. Ayun. So sabi ko, sige, read it aloud. So pinapabasa ko, tapos pinapabasa ko rin yung kanyang judicial affidavit, hindi magtugma. So alam nyo, mga kababayan, kinatigan ako ng korte doon. Sabi ng korte sa decision, yung necessity of the use of force is not met. Hindi natugunan ng mga akusado because significant details appeared only in later testimonies or absent in earlier counter affidavits. So exactly. So yan yung ginagawa nila ngayon dito kay Madriaga. Yung pinoint out ko paulit-ulit sa korte, ito yung sinabi mo noon, ito na yung sinabi mo ngayon. So ito sabi ng korte, significant details appeared only in later testimonies but were absent in earlier counter affidavits. Kaya di ba mapapansin niyo si Madriaga sa mga ibang sagot niya dyan sa kahapon? Hindi siya sure Hindi siya sure, nakita yung van, hindi siya sure. Naga, tapos nung nakita niya siguro, yung background, mayun yun. Tapos, sa Naga ata yan. Nilagay mo sa affidavit mo as exhibit yon, tapos hindi ka sure? Walang pinagkaiba itong kay Madriaga. Sa mga pulis na pinakulong ko, 8 pulis. Walang pinagkaiba. So,
mind you, sinabi pa niya sa counter affidavit niya na supplemental affidavit niya na gumawa siya ng supplemental affidavit dahil kinasuhan siya ng perjury ni Inday Sara. Well, Idinagdag. hindi naman, pag binasa mo yung supplemental affidavit, maraming new accusations ang nilagay niya. Not in support of, dapat, kung gumawa ka ng supplemental affidavit dahil kinasuhan ka ng perjury, ipakita mo na mali yung complaint ni Inday Sara. Hindi yung nag-destabilization si PRRD, may term sharing agreement. These are completely Grabe, no? irrelevant doon sa stated purpose ni Madriaga kung bakit siya gumawa ng supplemental affidavit. So yung mga kababayan, I'm sure In short, hindi siya supplemental. Chismis, kumbaga. Dinagdagdag ka lang ng chismis. But it doesn't give any help doon sa nauna mong sinalaysay. So, supplemental, tinawag mong supplemental, pero wala lang, nagdagdag ka lang ng issue. I mean, anong kinalaman doon sa, kasi yung usapin noon, di ba, SALN, isasabihin na nila. Tapos nawala na yung usaping SALN. Usaping SALN, tapos dito na tayo sa magnetic lifter. this to you para wag kayong maniwala because pag naniwala kayo kay Madriaga, makakalusot si Luther Marcos. Yan, plain and simple. Klaruhin natin. Pag naniwala ang taong bayan kay Madriaga, doon, specifically paragraph 31, makakalusot ang numero 1 magnanakaw na si Marcos Jr. Hindi lang magnanakaw, mandaraya pa. I repeat it again, mandaraya tong kumag na to. Tapos, Kumag. Hindi kaya ng congressman nakawin ang 805 billion. Mind you mga kababayan. Somebody else above him. And that somebody else above him is the one occupying the office of the president because that is all too powerful an office. Yan ang klaro. Yan ang totoo. So kung maniwala kayo kay Madriaga, makakalusot yung kumag na yan. Pati yung asawa niyang Judas. Hayop. Walang ginawa kundi nakawin, pahirapan ang sambayanang Pilipino. So yun ang gusto kong i-share sa inyo mga kababayan. And finally, yung Latin maxim na falsus in uno, falsus in omnibus, it should be implemented strictly, meaning to say, false in one, false in everything. So kung false yung isa mong sinabi, false lahat ng sinabi mo. Dapat yun ang gagawin natin. Yun ang standard na i-exact natin in this impeachment proceedings. Dahil alam naman natin na this is a plain and simple demolition job against the Vice President. Kasi gusto ni Marcos na manatili, lalo-lalo na ng asawa niya, na manatili sa kapangyarihan forever. Walang forever, walang unli. Sooner or later, they will face justice. And part of that process of securing justice is huwag tayong maniwala doon sa talking head na ginagamit nila ngayon. Kasi kung maniwala tayo, talo na naman tayo. Don't believe, huwag kayong maniwala na yung mga rallies dyan are part of the destabilization fomented or planned by President Duterte. These are legitimate expression of the people's anger for corruption, looting, and yung pahirap sa ating lahat. So yun po gusto kong i-share sa inyo mga kababayan hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong insight. Siyempre, napaka-mahalaga ang inyo pong reaction dito kasi siyempre kayo po abogado, alam ninyo at siyempre experience na niya yan. Yung pagdagdag ng mga supplemental na yan. Tignan niyo ito, 34 na eh. Dati hindi tayo abot ng 34. Ilan ba yung inabot nung December? Ayan, 30 hanggang 30 lang. Reservation, 29, 30. Tapos ngayon, umabot na ng 34. Ayan, in 2020, I was instructed. Wow! Ang lakas mo, Chong! Instructed by PRRD and Sara. Wow! Si Bongo nga, kay PRRD lang. Saka hindi ka basta-basta rin makakalapit kay Senator Bongo. Tapos sabi niya, ang point niya dito, para daw magtayo siya to form a group A1. Ano ka ba?
Kaya nga nakita ninyo itong last na yung Rage na meeting with Baste. Anong sabi niya? Oh, ang dami nyo dito na core group. Alam nyo, sa eleksyon, hindi lang iisa ang kailangan nating group. Alam yun, yung tipong riregaluhan ka ng 6 million na motorcycle para bumuo ng isang grupo. Hindi po isang grupong kailangan natin. Maraming core groups ang kailangan natin. So ito, Isip Pilipinas. Ano? Isip, sabi niya, Inday Sara is Inday Sara is my president, kumbaga. Ano, tama ba? Inday Sara is my president. Isip Pilipinas INC or Isip for short. So ano to? Parang ikaw lang ang pag-asa. Hindi po isa ang grupo noong 2022. Hello? 'Di ba kasi lumalabas dito na parang siya lang yung pag-asa na makakapagpanalo kay VP Sara. Biruin ninyo, bibigyan siya ng mamahalin daw motorsiklo. Mas mahal pa ang ireregalo sa kanya kaysa sa mismong motor ni PRRD. So doon pa lang sino ang maniniwala o ano pa. 34 hanggang saan ba ito? 34. Sabi niya, hence I help establish ISIP together with some friends of VP Sara and alumni of San Sebastian. Tapos including Assistant Prosecutor Ryan Ray Kilala of the Office of the Ombudsman. So gusto nilang ipasok dito yung Ombudsman. Kaya nga naman nag-react si Samuel Martires. Nako, Diyos ko po. O ano pa? 34 o 35. Ano, a screenshot of one of the video conference meeting where Sara and Attorney Ryan were present in. Ano ngayon? Kung nandun siya. Siyempre, as a support, nandun siya. Sabi niya, I got close with Attorney Ryan who was previously a professor of Sara and former associate dean of SSSC Law. Yan, he shared with me that Sara was not particular good. That's not true. In the middle of campaign, sisiraan niya si Sara Duterte. Di ba? I mean, grabe. I mean, ito come to think of it. Kampanya yon. Ipinakilala sa kanya si Attorney Ray Kilala. Ngayon, mangangampanya sila, tapos si Ray Kilala, sisiraan niya si VP Sara na hindi maganda yung kanyang grades. Ikakampanya nga nila Ikakampanya ba nila o sisiraan niya? So, dito pa lang, this is a plain lying. O, ba't nawala? Tingnan natin. Kasi natatawa talaga ako sa Uy, ikot. Diba? So, paano ka maniniwala? From 30, naging, 35 na yung ngayon. Refresh natin. Ayan, sana yan. 35. Tingnan natin. Ang kasinungalingan nito. Ayan, so sabi daw ni, siniraan ni Attorney Ryan na poor daw ang grades ni VP Sara. Ang tanong ko naman ngayon, una, hindi very unlikely na sisiraan mo si VP Sara in the middle of campaign or in the planning of campaign. Pangalawa, ano ang relevance ng grades? Kung mababa man ang grades, anong relevance ng grades dito sa bakit kailangang i-mention dito? Anong relevance nito sa impeachment? Next, 36. Grabe, dumami ang fishing expedition nila Ayan, bear with me kasi medyo saan ito dito na booking si Madriaga And sabi niya, Attorney Ryan and his wife became quite close to me. Wow, grabe, ikaw na. Ayan, shortly after, 37, we organized ISIP. I was informed by PRD that funding will be made available for the activities
of Egypt through the contribution of his friends and supporters. One of those supporters is Len Wei Chong. Ano ba naman to? Ayan, medyo hindi maganda ang kunyari. Ayan, gusto nilang i-connect. Ayan, itong Len Wei Chong ng Farmally. Grabe, no? Ito yung ito yung linyada ni Trillanes eh. Farmally, magnetic lifters, Sal-N. Ayan, ito linyada ni to. Diba? Then as I went to the place with my cousin Rosendo Madriaga, as I recall, the money was placed inside several large backpack and bags were handed to me at the basement. Ayan. And I loaded the same to my white Toyota Land Cruiser. Len Wei Chong was present when I received the said amount with the two other individuals. He then asked me, nakita ninyo yung 18 Marines. Yung 18 Marines, habang ganito ang kanilang affidavit, nasabi nila maleta, may picture silang inilabas. Saan ka pa? Eto si Madriaga, wala siyang evidence na inilabas or ini-attach dito as kanyang exhibit. So, tanong, ito number 40. I directly brought this money to my house for safekeeping. Anyways, yun lang. Hanggang dun lang tayo. Maraming salamat kay Attorney Glenn Chong for this reaction. Tama naman siya dito eh. Kahit yung tatlo lang ito na na number or clause ng affidavit ni makikita mo talaga na isang sinungaling. Magpa-plot daw si Tatay Digong para i-overthrow ang Marcos administration. Hello? Hindi naman ganun kagahaman si Tatay Digong kasi kung gahaman siya, abay dapat pinush na tumakbong presidente si VP Sara noong 2022. Madriaga, sinungaling.